Mula Disyembre, ipagbabawal na ang pagdaan ng mga e-bike at e-trike sa mga pangunahing kalsada at national highways. Ayon yan sa Land Transportation Office o LTO. Ipinatupad ang hakbang na ito matapos tutulan ni Senator Raffy Tulfo ang dami ng mga electric vehicle na tila pumapalit sa traditional na jeep bilang hari ng kalsada. Ang mga detalye tinutukan ni Rovic Manuel. Ipagbabawal na simula sa Disyembre ang pagdaan ng mga e-bike at e-trike sa mga national road at iba pang pangunahing kalsada ayon sa Land Transportation Office o LTO. Ito'y matapos punahin ni Senator Raffy Tulfo sa deliberasyon ng Senado sa panukalang 2026 budget ng LTO ang pagdami ng mga nasabing sasakyan na tila pumalit na sa jeep bilang hari ng kalsada. Sa panayam ng DZRH kay LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw, dahil umano sa lumalalang bilang ng kaso na kinasasangkutan ng mga electric vehicle na ito, kung kaya ipatutupad na ang naturang panguhuli at posibleng pag-impound sa mga ito. Tingnan din ho yung datos. Napakataas ho ng datos na naaaksidente sila. Sa atin naman yung road safety ang importante, buhay ng tao, hindi yung kung ano pa man. Pwede po tayo implement na po natin, hulihin natin yung nasa major highway para maiwas muna sa maaksidente at ma-educate yung mga kababayan po natin. Ayon kay Lacanilaw, sa major at secondary highway epektibo ang panguhuli, pero papayagan pa rin naman silang dumaan sa mga municipal, barangay road at looban ng mga subdivision. Bilang tugon, inaayos na umano ng LTO at ng Department of Transportation o DOTR ang mga legal na basihan upang mairehistro na ang mga light electric vehicle o LEVs at maipatupad na ang pagkakaroon ng lisensya sa mga magmamaneho nito. Hindi ko po makatunying maraming magagalit sa akin dyan, pero kailangan ko pong gawin yan kasi mas mahalaga po yung buhay kaysa naman ano paman. Kaya di baling magalit sila, importante ligtas naman yung pamilya nila, anak nila na gumagamit ng ganyan sa highway. Kapag ka po lisensyado yung pong nagmamaneho, maiintindihan niya yung saan lang siya pwede kasi yung road safety din na ituro sa kanya. Kaya ho, kung sa rehistro naman, talagang para ma-monitor ho natin lahat ito. Samantala, kasunod naman ang pahayag na yan ng LTO, mariin namang kinuwestiyon ni House Committee on Public Accounts Chairman Representative Terry Ridon na hindi umano kinakailangan na magparehistro ng mga pribadong LEVs alinsunod sa Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA Law. Aniya, walang legal na basihan ng LTO dito at kailangan reviewin ang patutupad na batas. Gayunpaman, nilinaw ng LTO na sa pagpaparehistro, dito tutukuyin kung saan lang nga ba pwede ang mga LEVs at kung paano ba nila ito dapat na gamitin. Ngayon po kasi, yung binabanggit na doon sa EVIDA Law, ang ano po kasi noon for private use, for private area, subdivision, yung mga inner roads sa barangay, wag naman po sa highway. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.